kapansin-pansin po na inyo pong 10 mga panukalang batas, kasama po si Congresswoman Caroline Tanchay, ay may kaugnayan po sa kuryente. Ito po yung mga power bills po ninyo. At number 1 sa listahan, House Bill number 160, System Loss Limitation Act of 2022. Ano ho itong panukalang batas na ito, Ko? Alam mo, MJ, Admar, naipangako naman kasi natin na pipilitin natin at pag-aaralan kung paano matutulungan natin ang ating mga kababayan na maibaba yung singil ng kuryente sa ating bansa. Ang sinabi mong bill kanina ay isa sa kaparaanan para ito'y maisagawa natin sapagkat yung system loss at saka yung system loss tax ay kumakain ng halos 5.6% sa total ng bayarin buwan-buwan sa kuryente. Kaya malaking bagay din yan kung yan ay mayaalis natin, makakabawas yan sa monthly billing ng ating mga consumers. Pero may umiiral po na batas, sir, RA 7832. Ano po ba ito? Aamyendahan niya? I-repeal? Paano po ba ito? Yun na nga, kinakailangan mong maamyendahan yung Section 10 ng RA 7832 sapagkat dyan sa batas na yan ay parang na-institutionalize yung pati pagnanakaw ng kuryente, yung tinatawag na non-technical loss ay pinipilit na ipabalikat sa ating mga kababayan. Sa aking palagay ay masyado ng matagal na panahon na nating binalikat yan at kahit paano ko sukatin ay hindi po pwedeng ito'y balikatin. Lalong-lalo ito kung ninakaw na kuryente at yung iba naman ay kapabayan o inefficiency ng isang utility ay hindi dapat na ipabalikat sa mga taong bayan. Pero grabe no, Congressman, yung mga nawalang kuryente, konsumador po ang nagbabayad ng kumbaga yung system loss na sabi mo nga mahigit 5% po ito sa ating monthly bill. Totoo yan, MJ. Paano mo namang babalikatin yung isang bagay naman na hindi naman wala namang kinalaman yung mga consumers dyan. Kung tutuusin mo, kapag binasa mo yung isa sa mga desisyon ng Korte Suprema, alinmang bagay kanya na gastusin ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa mga consumers, ito kanya ay inequitable at unjustified. Kaya sa tingin ko, kahit ang Korte Suprema ay nakita na hindi naman pwedeng ipabalikat ang isang bagay na hindi naman nagbigay ng benepisyo sa panig ng consumer. Di ba po, pag pinag-usapan po yung systems loss, may kaugnayan po ito sa force majeure o force of nature, tulad ng mga bagyo. Doon siguro magiging sir, pag nasira po yung mga linya, doon po siguro maaari nating iugnay yung systems loss. Pero pag araw-araw po may singil na ganon, questionable po talaga yan sa part po natin ng mga konsumador. Walang kinalaman ng force majeure doon sa system loss sa MJ. Ibang issue naman yon. Ang pinag-uusapan natin ay dalawang bagay, isang technical loss at saka yung non-technical loss. Yung technical loss, yung palaging minamatwid ng distribution utility, ito yung inherent phenomenon kapag yung ang kuryente dumadaloy mula sa generation plant papunta doon sa mga kabahayan. Talagang merong nawawala na kuryente. Ito yung kanilang iminamatwid. Sa akin naman palagay, totoo namang ito ay, kung ito man ay nangyayari, technical nga ito, sapagkat ito isang tinatawag nilang normal loss, ay kinilala naman nila na ito isang negative risk para sa kanila. Bago naman sila umalaot at magdesisyon na gumawa ng kuryente o magnegosyo sa ganitong uri ng industriya, alam nila na merong system loss, merong technical loss. Ano man ang gawin mo, ang loss na yan ay inherent doon sa paggawa mo ng kuryente, lalo na pag pinadadaloy mo na sa mga kabahayang malalayo. Yung non-technical loss naman, kagaya na pinag-uusapan natin, maring inefficiency, negligence, pagnanakaw ng iba't ibang sa iba't ibang kaparaanan, hindi dapat na ipabalikat ito o gawing burden ng mga consumers. Yun namang mga bagyo tsaka mga
tinatawag mong force majeure, MJ, ibang issue naman yun. Kasi kapag ka ganyan ang nangyari, meron namang recourse ang Meralco dyan. Magpapahayag siya ng force majeure, ang ibig lang sabihin yan, makakakuha rin naman siya ng ibang benepisyo. Halimbawa, yung nakontrata niyang energy na hindi naman niya nagamit, pwede niyang hindi bayaran yun. Yun ang ibinibigay naman, nakaluwagan ng batas para sa kanya sa mga force majeure. Pero yung technical laws at saka yung technical, ito yung pinag-uusapan natin doon sa bill na yan. Ito po, mas interesting po na panukala para po sa ating mga konsumante ng kuryente. House Bill number 161, VAT exemption for Covered Electric Billing Act of 2022. Value-added tax. Sino-sino po makikinabang dito ko? Yung kasing tinatarget natin dyan sa bill na yan, MJ, ay yung mga household consumers na ang kanilang konsumo ay 200 kilowatt hours or pababa. Residential lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi natin pinag-uusapan yung commercial sapagkat yun ay ibang issue. Dahil napatunayan naman natin sa comparative statistics dito sa Asia, kung pag-uusapan ay residential consumption ng electricity, sa Pilipinas ang pinakamataas na consumption, MJ, Admar. Kumukonsumo tayo, ang presyo ng kuryenteng kinukonsumo ay halos 9 pesos and 50 centavos dito sa ating bansa. Kapag yan ay kinumpara mo sa bansang Malaysia, sa Malaysia ay 4 na piso lamang per kilowatt hour. Masyado namang malayo, masyadong mataas naman yung konsumo natin kung pag-uusapan ay yung residential consumers. Kaya ang naisip natin para mabigyan ng kaluwagan, lalo na yung mga panig ng ating mga kababayang nasa kalagayang mas mahirap, ay yung 200 kilowatt hours na consumption o pababa, ay kailangan i-exempt na sila doon sa 12% VAT ng pagpapataw ng kuryente sa iba't ibang cost components ng kanilang monthly billings. At sa kwenta namin, ito ay magkakaroon ng halos 240 pesos na savings para sa mga ganong klaseng consumers. 200 kilowatt hours pababa. Naku, mukhang marami ko ang matutuwa dyan dahil base po sa pag-aaral, 562 kilowatt per hour po yung average consumption ng isa pong mag-anak. Di hamak na mas marami ho yan kumpara ho dito sa mga kababayan natin na 200 kilowatt hour po ang kanilang buwanang konsumo. Tama ka, MJ. Yung ayon sa pag-aaral, ang consumption ng electricity sa mga residential sector ay nagre-range between 1,032 kilowatt hours dito yan sa NCR at mga 260 kilowatt hours naman dito sa Region 4A. Ngayon, dahil sa kabuuang bansa, generally, ang average natin ay 562 kilowatts. Kaya inano lang natin, kumbaga tinarget na lang natin 200 kilowatt hours pababa. Yun ang inaakala natin na parang threshold. Doon natin susubukan na ibaba o alisin o exempt yung 12% VAT doon sa konsumo ng kuryente. Para ho kumpleto ang forecast ng ating mga nanonood at nakikinig kong, ilan pong libo o ilang milyon po ang makikinabang kaya dito? Yung 200 kilowatt hour po na monthly threshold po, pa oras na maisabatas po ang House Bill 161. Wala akong datos sa nahawak ngayon, MJ, pero kung pag-uusapan ay dito lamang sa Luzon, malaki yan sapagkat 562 nga yung average nationwide at dito sa NCR ay halos 1,032 at sa Region 4A ay 260. Kaya yung 200 sa tingin ko ay abot ng halos mga siguro mga 40% siguro higit pa sa mga household ng buong Luzon na MJ. Kung binabawasan ho ninyo ang kitaan ng mga power company, di kaya magalit sa inyo sila?
Hindi natin binabawasan na MJ, nira-rationalize lang natin sapagkat inaaral din naman natin kung magkano yung nakalagay sa batas na dapat nilang kitain. Ang totoo niyan ay meron pa tayong dapat na usisain sa iba't ibang mga panahon na pati yung pagkwenta, yung ibig sabihin yung rate setting ng Meralco mula doon sa naunang pamantayan na kung tawagin ay RORB ay ginawa nilang PBR. Dito nakita natin yung malaking kaugnayan kung bakit masyadong tumaas ang singil ng kuryente. Kailangan ito'y masusing mapag-aralan sa mga komite at ipatatawag siguro natin ang lahat ng kinaukulan para sa ganun ay mapag-usapan natin bakit biglang nag-migrate yung rate setting natin mula dun sa rate on rate base na tinatawag ay bigla na lamang nalipat dun sa tinatawag nating performance-based rate na dito ay sinasama pati yung projected investments ng isang distribution utility. Ibig sabihin nun, kahit na projected pa lang yung investments, ay binabayaran na ng mga tao yung pagkaka-project ng investments na yun. At hindi naman katungkulan ng distribution utility na maipakita pa kung talagang natupad yung mga projected investments na yun. Para sa akin ay masyadong unfair yun. Kailangan makita natin na talagang inilatag yung mga pamumuhunan na yun sapagkat tayo naman sa batas, yung rate ay dapat nakasalig doon sa mga pamumuhunan na nagawa, hindi yung ipoproject mo pa lang. Masyadong malayo naman yung projection at saka yung nailatag na. Sir, isa po sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong po sa paggamit po ng renewable energy o clean energy. Meron din po ba kayong supporting na panukala dyan na magbibigay po ng suporta sa hangad ng Pangulo ng Bansa? MJ, ang karamihan dito sa mga inilatag nating power bills ay nakatuon dun sa clean energy. Dahil unang-una, kailangan nating maayos yung tinatawag nating transition fuel. Ito yung natural gas na nanggagaling sa Malampaya. Alam naman natin na ang Malampaya hindi na magtatagal, madideplete yan by 2024. Kahit na may buhay siya hanggang 2027 pero hindi na rin niya kakayanin. Sa ngayon ay wala pang malinaw na plano o plataforma yung DOE kung paano nila gagawin yan sapagkat wala namang nakalatag na lugar kung saan ipapalit yung Malampaya Reserve. Kung tawagin natin ay Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ngayon, dahil sa ating National Renewable Energy Plan, binabalak ng pamahalaan at ng DOE na by 2035, yung ating renewable dapat ay magkaroon ng representasyon na halos 35% ng ating generation mix. Paano mangyayari ito, MJ Admar, kung walang insentibo yung mga developers na pumasok doon sa mga tinatawag nating renewables? Ang pinag-uusapan natin, MJ, ay yung mga new renewables ngayon kasi yung mga old renewables, ito yung mga geothermal at saka yung hydropower, Sa hydro, medyo maliit na lang ang ating pakinabang dyan. Yung geothermal naman halos nawawala na rin. Kaya ang ating pinag-uusapan ngayon, ang initiative ng gobyerno ay nandun sa mga tinatawag nating new renewables. Ito yung solar, ito yung wind, biomass, yung ocean current, yung sinasabi niya, merong ethanol pa yan. Diyan dapat mapokus ang initiative ng ating pamahalaan o yung plano ng gobyerno. At kaya yung ilang mga bills na ating ipinail ay kasangkot kung paano ma-incentivize yung mga developers na pumasok sa renewable energy. Mapapansin mo yung tinatawag nating net metering system ay isa sa paraan para ma-incentivize yung mga developer ng solar energy. Kasi dyan ay hindi na iinganyo yung mga malalaking capacities sapagkat merong limitasyon yung ERC kung ang pag-uusapan ay yung renewable na mga galing sa solar. Parang 100 kilowatts ang top nila dyan. Sa makatwid, kung ang planta mo, MJ, ay
nakapag-produce ng 150 kilowatts, madidiscourage ka sapagkat yung 50 kilowatts, hindi mo siya masisingil sapagkat walang batas na nagbibigay ng insentibo tungkol dyan. Hanggang 100 kilowatts lang ang cap. Samantalang kung yung cap na yan ay kanilang palalawigin, yung consumption mo na 100 ay wala kang babayaran sa metering sapagkat yun ang batas. Pagkatapos yung sobra dyan, makikredit sa iyo sapagkat babayaran ka kapag ka ito'y ipinasok mo sa grid. Itong mga bagay-bagay nito ang dapat na pagtalagahan lahat ng DOE at iba't iba pa para sa ganun ay magawa nila yung forecast nila na by 2035 at least 40% ang representasyon o yung bahagi ng renewable sa ating generation mix. Alam mo ang nangyari, 2008 nung ma-enact natin yung batas, yung Renewable Energy Act, doon lang medyo sumigla yung tungkol sa renewables. Pagkatapos, 2021, naging 21% na lang. From 34%, yung kanilang share, naging 21% na lang. At ngayon, lalong bumaba na sapagkat wala nang masyadong incentive, MJ. Congressman, magandang gabi po. Si Admar po ito. Sir, speaking of tungkol dito sa enerhiya, tungkol dun sa nabanggit nyo po na mga renewable energy, hindi pa rin po maisasantabi at tuloy pa rin po yung nagkakaroon ng debate dito sa pagbuhay po ng nuclear power plant natin sa Bataan. Either bubuhayin yan muli or magtatayo na lang ng panibago. Kayo po ba ay in support kayo dito? Kasi parang open din itong si Pangulong Bongbong Marcos and at the same time yung dating administrasyon talagang ipinag-utos pa niya dati sa DOST kung di ako nagkakamali na talagang pag-aralan muli. Nagbigay siya ng kautusan na pag-aralan muli yung muling pagkonsidera dyan po sa nuclear power. Alam mo, Admar, kung hindi lang po politikahin ang issue na yan, pwede naman, bakit hindi? Basta't ayusin lang. Kagaya ngayon, alam ko, mayroong mga initiative ang Korean government na tinitingnan niya yata yung safety aspect ng Bataan Nuclear Plant. Pero kung tutuusin, Admar, yung sa Bataan Nuclear Plant, 600 megawatts lang naman yan eh. Napakarami rin nating may tatatag na mga renewables, solar, windmill, biomass, sapagkat ayon dun sa plano ng gobyerno, kung ito'y matutupad, by year 2050, dapat ay 50% na yung share ng renewables. Sapagkat kailangan din nating ipundar itong mga ito, sapagkat kung hindi ay magiging dependent tayo masyado sa fossil fuel, lalong-lalo na yung coal na hindi naman nakakasama sa ating environment. Ang renewables ay malinis na energy, kaya ito'y pinagsisikapan na ipalit sa ating mga naunang mga ginagamit na mga panggatong katulad ng diesel, ng coal. At kung talagang mabibigyan ng incentives ang mga developers dyan, ay talagang makukuha natin yung sapat na enerhiya mula sa renewable energy system natin kahit na hindi na natin paandarin yung Bataan Nuclear Plant. Sapagkat kung talagang matutupad yung 50% na renewable by 2050, ang katumbas nun ay halos 74,000 megawatts. Masyadong malaki na yon at palagay ko hindi na kukunangin ng bansa natin. Samantalang ang Bataan Nuclear Plant, 600 megawatts lang naman yan at pinagtatalunan pa, ginawa pang politika. Kaya ang nangyari, imbes na makatulong sa atin, pinulitika ng pinulitika. Kung ako lang ang tatanungin mo, kahit na siguro itsapwera natin niya kasi kung yan ang pag-uusapan na lang ng mga kababayan natin at dyan sila mamumulitika, wala tayong masyadong makukuha dyan. And maliban po dyan, nabanggit nyo nga, kulang lang tayo ng programa ang pamahalaan para the more na makahikayat tayo ng mga investor na magtatayo nitong mga
power plants na ito? Kasi minsan meron akong nasamahan na o nadaluhan na isang forum kasama yung mga ambassador ng ibang mga bansa. Isa sa nakikita nila parang disadvantage sa Pilipinas ay dahil sa napakamahal ng ating mga utilities natin sa kuryente, sa tubig, kaya yung mga investor nagdadalawang isip kung kikita ba sila kung mag-i-invest sila dito sa Pilipinas, Congressman. Totoo naman yun, Admar. Ang totoo niyan, yung ating EPIRA, nakalagay naman sa objectives, at yan ay letra for letra. Ang sinasabi niya, kailangan magkaroon tayo ng affordable rate ng elektrisidad sa ating bansa sapagkat hindi lamang ang kanyang tinutukoy ay yung mga households, mga residential, commercial and industrial users, kundi yung mga negosyong maliliit din ay kasama. Kasi kapag ang kuryente ay mura, katulad ng binanggit mo, ay talagang magsisibalik yung mga industriya at mga negosyo na nagsialis mula sa ating bansa sapagkat nakita nila na masyadong mataas naman ang kuryente sa ating bansa. Ngayon, mapapalawak natin ito kaya yung mga bills namin, kung mapapansin mo, isa sa mga magbibigay ng incentive sa renewables ay yung tinatawag nating Green Energy Auction Program. Isa sa bill na aming isinusulong, kailangan ay ma-institutionalize ito sapagkat itong tinatawag na Green Energy Auction Program, walang masyadong walang consistency kasi. Minsan magtatawag sila ng developers para mag-bid. Kung minsan naman ay hindi sila tatawag, walang consistency. Kaya minabuti namin, kailangan ma-institutionalize yung pagtawag ng mga auction dyan at pati nga yung paggagarantiya ng tinatawag na GIR price. Kasi kapag walang guarantee yung presyo na ibibigay mo, hindi ma-incentivize mga developers sa MJ, Admar. Kasi halimbawa, ikaw ay developer ka, yung tinatawag na run-off river, ito ay hydro. Alam mo, ito ay masyadong masalimutan technology rin ito, kaya inihintay siyempre ng developer, magkaroon man siya ng magandang presyo na ibibigay ng ERC. Kung ikaw naman ay wind, iba naman ang dynamics nun. Kapag biomass ka, iba rin ang dynamics nun. Kaya kailangan masentro doon sa kikitain para maging viable yung developer, may inganyo siya ngayon na pumasok. Kapag walang ganitong klaseng insentibo, sino yung magkukusa o magbo-volunteer na pumunta sa atin para magtayo ng maraming generation plan sa ating bansa. Bukod pa dyan, napakalaki ng problema doon sa tinatawag nating competitive selection process. Alam mo, nagkakaroon ng favoritismo dyan, MJ. Isa yan sa bagay na titingnan din natin. Kung minsan nakapagtayo na ng planta. Halimbawa, si MJ nakapagtayo ng hydro, maliit na hydro, yung run-off river. Bago ka makapasok sa transmission, sa grid, ay para ka pang dadaan sa butas ng karayom. Yung NGCP, ang sasabihin niya, teka, unahin muna natin si A, at saka si B, at saka si C. Paano naman mangyayari yun? Paano magaganyak naman ang investor kung nakapagtayo ka na nga, dadaan ka lang sa highway, sa transmission, hindi ka pa makakapasok, paano ka makakapagtinda ng kuryente kung pati yung dadaanan mo ay masyadong congested? Lahat ng ito ay kailangan pag-aralan lahat at buksan ng DOE ang kanyang mga mata doon sa napakalaking problema na hinaharap ng ating bansa. Oo, pero pagdating na magkaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente or magkakaroon ng manipis, ang gagawin lang ni NGCP, laging nagsasabi na red alert, yellow alert, ganito lang. Tapos kung yung mga senaryo na sinasabi nyo po ay nangyayari, bakit pa sila possible na hindi na ganun yung kanilang magiging statement dahil magiging sapat na yung supply ng kuryente kung papayagan nila, kung magiging maluwag sa kanila yung pagpapahintulot ng ibang mga power plant na makadaan sa kanilang highway kumbaga o ng kanilang mga torrent. Tama, MJ. Kaya nga natin pinalalawak at ini-incentivize lahat ang gustong pumasok na investor sa ating energy sector para sa ganun, wag na tayong mapunta doon sa mga orange alert, merong red alert.
Samantalang kung tutuusin mo, napakalaki ng tinatawag nating installed capacity sa bansa natin. Ang nangyayari lang, pati yung pagsa-shutdown ng ating mga generation plants ay hindi na kung minsan hindi na tinutupad yung mga sistema na pinaiiral ng DOE at saka ng ERC. Bigla na lamang silang magsa-shutdown. Ang mangyayari kapag nag-shutdown sila ng walang pasabi, unscheduled, unannounced outage, ang mangyayari ay biglang ninipis ang ating kuryente. Doon papasok ang mga calls ng orange alert, ng red alert. Bakit? Hindi naman pwedeng mangyari yun sapagkat ang batas natin, ang sinasabi niya sa mga objectives niya, sa kauna-unahang objectives, dapat secure, reliable, and quality yung ating electric power. Paano ngayon mangyayari yung secure, reliable, and quality supply of electricity kung palagi na lamang kinatatakutan na sa bandang ganitong buwan ay ninipis ang kuryente? Pero alam mo, ang nakikita ko yung iba namamanipula lamang kasi po pwedeng panipisin ng kuryente, man-made lang merong limang power players lang ang mag-shutdown ng hindi nagpapasabi, nag-aabiso. Tama. Abay, ninipis din at talagang ninipis yan. At ang mangyayari dyan, pati yung presyo na kukunin ng distributor sa WESM, biglang tataas yan. Yan ang hindi ko masyadong maintindihan kung bakit meron na nga tayong WESM. Ang WESM kasi, ang tinatawag na WESM, ito yung Wholesale Electricity Spot Market. Kaya tayo nagkaroon yan ay para sa ganun, siya ang magtutuwid nung imbalance ng supply at saka nung demand. Ang nangyayari, bakit ang nabibili niyang palagi yung mataas? Dapat sana, kapag meron kang spot market, ang binibili mo dapat sana yung mababa Para sa ganun, natutugunan mo yung ang layunin ng batas na kailangan affordable ang kuryente. Napakaraming dapat na ayusin, maniwala kayo sa akin. Siguro sir, last topic na lang po tungkol dito sa krisis sa ating langis. Alam natin masyado tayong dependent sa langis sa ibang bansa. Wala na po ba talagang paraan para hindi tayo ganon ka maapektuhan agad? No? Kung magkaroon man ng krisis, sigalot sa ibang bansa, lalo na yung mga oil-producing country na hindi agad-agad tayo maapektuhan. Minsan may nakausap ako, di ko lang alam, parang si Representative Suntay, considering meron din siyang sariling kumpanya ng gasolinahan, nabanggit niya na para daw magkaroon tayo ng at least hindi agad-agad natin na di tayo maapektuhan ng krisis, ay magkaroon tayo ng malaking imbakan na talaga na pwede yung gobyerno yung sasalo at doon sa imbakan na yun para at least meron tayong reserve agad-agad na considering pag may paggalaw agad doon sa presyohan nila doon, hindi agad-agad gagalaw yung presyohan natin dito kasi may sapat tayo na supply ng langis. Pwede ba yon or wala na talagang pag-asa dahil masyado tayong dependent sa ibang bansa po? Sa ngayon kasi dependent tayo sa ibang bansa, Adma. Totoo naman yon. Hanggat hindi tayo nakahanap talaga ng langis na mapagkukunan, kasi naman yung exploration natin kulang-kulang talaga. Wala naman tayong panggastos para mag-explore tayo ng marami tayong mga exploratory bases sa bansa natin. Ang problema, hindi itong priority ng gobyerno. Ito ng natural gas na sinasabi natin kanina na malapit nang ma-deplete, ay wala man lang plano kung ano yung next step para sa ganun ay hindi naman tayo magkaroon ng problema sapagkat 5 ang ating planta na didepende sa natural gas. Samantalang yung 5 planta ng natural gas na yan ay nakapagsusupply ng halos 20% sa buong bansa at sa buong Luzon ay 30% ang sinusupply na kuryente. Kapag yung 5 planta na yan na ang kanilang panggatong ay natural gas ay biglang naputol, bigla silang kukuha ngayon ng ibang panggatong. Halimbawa, magsisip sila sa diesel, bigla na namang sasaltik pataas ang presyo ng ating kuryente. Ngayon, sa pinag-uusapan natin na langis, kailangan meron tayong long-range plano na sana makahanap tayo kung baka sakaling meron,
baka naman meron. At meron nagsasabi kasi na hindi lang talaga nakikita sapagkat kulang tayo sa research and development, yung tinatawag nilang GERDS, ano? Yung kinakailangan mataas ang research and development na aspeto natin. Meron silang tinatawag na bahagdan dyan sa ating GDP. Kung hindi tayo makahanap, talagang dependent tayo sa mga talagang bansa na nakapagsusupply ng langis. Makakatulong yung mag-imbak tayo para magkaroon tayo ng security kung sakasakaling meron talagang biglang pumutok kagaya ng nangyari ngayon sa Ukraine at Russia. Pero yun, temporary lang yun. Ang importante talaga, makahanap tayo. At kung hindi naman, ay malaking imbakan siguro meron tayo. Pero yan ay dapat natin talaga pagtalagaan sapagkat maraming pera talaga ang kakailangan natin dyan. So, Congressman, good luck sa mga panukala niyo po. Alam natin na talagang ito ay nakasentro sa pagpapabuti ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Siguro, last message mo na lang po, Congressman, sa ating mga kababayan. Salamat, Admar. Salamat, MJ. Alam niyo kaya 10 power bills kaagad yung ating inihain sapagkat yan naman talaga ang layunin ng batas na kailangan ay magkaroon tayo ng affordable o abot kayang singil sa kuryente. 21 taon nang nakararaan, ngunit ang layunin na yan ay hindi nabibigyan ng katuparan. Kaya pipilitin namin na ilalaban itong mga measures na ito sapagkat unang-una pinangako natin ito at alam kong ito'y makakatulong naman hindi lamang sa mapababa kung hindi makahanap pa tayo ng ibang uri ng paraan para makapag-produce ng kuryente sapagkat pag ang supply ay ating napaigting, isa rin yun sa malaking kaparaanan para maibaba natin ang kuryente sapagkat paglalaro lang ng supply and demand ang pinag-uusapan. Hanggat hindi natin na-incentivize at nabibigyan ng malaking incentives ang ating mga developers o mamumuhunan, mahihirapan tayo natangkain na ayusin ang supply ng ating bansa. Ito yung malaking problema, komplikadong problema, ngunit tutulungan natin ang pamahalaan na humanap tayo ng solusyon para sa namumong problema ng ating energy sector. Kung ang kuryente po ay power, so more power po sa inyong mga nais na mangyari po sa ating pong bansa. Kong. MJ, hindi ko nakuha yung punto mo. More power daw po more kasi powers. ang mga bills po ninyo ay tungkol sa power. Maraming salamat, Akala ko Congressman. meron ka pang isang uri ng power na gustong pag-usapan. Salamat sa inyong pagbibigay lakas ng loob at inspirasyon at sana ipagtulong-tulungan natin na mabigyan ng power ang lahat ng mga power bills na ating isinusulong. Alang-alang na rin sa kapakanan ng ating mga mamamayan at ng ating bansa. Alam niyo naman po, Kong, ang aming pong Honorary Chairman, Reverend Dr. Pastor Polo C. Kibuloy, ay suportado po ang inyong mga panukala at inyong mga hinuha po para sa bayan. More power, sir, and God bless.